sa prinsipyo ng Knights of Columbus na kung di nagkakamali, charity, unity, and brotherly love. Nakikita ko ang inyong mga bakas saan ba ako nagpunta. Binabati ko kayo, kinukongratulate ko kayo sa mga proyekto. Pero ngayon po, itong sinabi kanina, defense of the church, at ang inyong madalas na kinakanta, lalo na po doon sa simbahan doon sa amin, doon sa madalas kong pagsimbahan, na ang Grand Night ay si Ben Lariosa, doon po sa Resurrection Church. Pag sila ay nagmamarcha ron, ang tinutugtog ay Onward Christian Soldiers. Tama-tama po yan. Defense of the Church, Onward Christian Soldiers. Sa ngayon, more than any other time in the history of the Catholic Church, more than any other time in the history of our faith, masyado pong malaki ang hamon na hinaharap ng ating simbahan ngayon. To the point that sometimes I feel, and sometimes I wonder, parang sa Ingles ang tawag dyan, bashing of the Catholic Church. Yung parang binubugbog, parang merong nagagalit, parang merong galit sa atin, at talaga matindi ang paninira na ginagawa sa ating simbahan at sa ating paniniwala. Ano po yan? Una-una, yung RH, at gusto ko sabihin sa inyo, ang inyong congressman ay isa sa mga haligi ngayon at nakikipaglaban para mapigilan po ang reproductive health bill na talagang tinututulan ng ating simbahan. At yan po, kailangan namin ang inyong tulong. At ako'y natutuwa, marami pong mga Knights of Columbus tuwing merong matinding debate, lalo na magsimula ang debate kasi merong text brigade, no? Mag-text yan, mag-i-email, at sasabihin, malaki ang tsansa na ngayong hapon ito ay isasalang na naman nila yung RH bill para magkaroon ng debate. At siguro nakita niyo sa telebisyon ang inyong Congressman Goles, ang isa sa mga namumuna dito po sa debate para mapigilan ang reproductive health bill na talagang tinututulan ng ating simbahan, ng ating CPCP. Una po yan. At ako, ang ginagawa ko sa kung anong isa ako sa mga tagapagsalita at umiikot po ako, iniimbita ako sa maraming lugar sa Pilipinas. Nakarating na ako ng Butuan, ng Davao, ng Tandag, ng Iloilo, ng Bohol, ng Malolos, ng Beses Malolos, San Pablo, at marami pang lugar. Sapagkat hinihiligin ako, paliwanag kung bakit dapat nating tutulan itong reproductive health bill. At siguro, kung meron tayong pagkakataon, maganda magkaroon ng tinatawag na Family and Life Forum sa ating mga lugar upang lalo nating mamobilize ang suporta ng mas marami pang tao. Kasi parati na sinasabi, pag meron daw survey, panalo daw ang pro-RH, pero hindi ako naniniwala dyan sapagkat meron po defecto yung kanilang survey. Pero kahit na, mas maigit na may paliwanag natin sa mga tao kung bakit dapat tutulan itong reproductive health bill. Pangalawa, ito yung bumulaga sa atin, siguro mga 2 linggo na nakaraan, yung pong sa Cultural Center of the Philippines. Ewan ko kung nabasa nyo na, saan na yung sa Cultural Center of the Philippines. Isa po ako sa tumayo sa Kamara ng Representantes noong pong isang araw, noong Monday, noong isa lang ang budget ng Presidential Communication Officer o Operations Office, PCOO, na pinamumunuan ng Secretary Sani Coloma, na ang tungkulin ay bigyan ng advice ang ating Presidente tungkol sa pulso ng bayan, tungkol sa damdamin ng bayan. At doon, sa Committee on Appropriations, ako po ang nagsalita at sinabi ko, Mr. Secretary, I would like you to know what is the pulse of the nation based on the people that I've talked with, based on editorials, based on column mentions, based on people coming to me with respect to that supposed alleged work of art in the Cultural Center of the Philippines na isang paglapastangan sa ating minamahal na Jesus Christ. Alam niyo kung ano yung, alam niyo naman yan, no? Kung ano yun? Na sinasabi nilang freedom of expression daw. Pero sabi ko, subukan niyo yung freedom of expression. Bakit naman, paano magkakaroon ng freedom of expression na nilalapastangan niyo ang pinaka-Diyos ng 85% ng mga Filipino people, including
Catholics, pag Protestante, yung pa rin ang Diyos nila. Hindi ho ba? Pero alam nyo, makakapagtaka. Meron akong ka-Twitter debate, debate ako sa Twitter. Bakit daw, kasabi ko sa kanya kasi, bakit ba hindi yung subukan na yung mukha, sa halip na mukha ni Jesus Christ, ang nakalagay doon sa work of art na yan, mukha ng iyong nanay ang ilagay dyan. Yun ang tinanong ko. Alam mo kung ano sagot niya? Doon mo may kita na talagang antay sa ating simbahan. Ang sagot ng ka-Twitter ko na isang supposedly scientist at isang artist din, sabi niya, ang nanay ko hindi pwede ilagay dyan. Kasi ang nanay ko hindi man pinako sa krus eh. At hindi naman siya nangako na isasalba niya ang sangkatauhan. Hindi naman siya nakalagay sa mga litrato, sa mga imahe na nakadisplay sa kung saan-saan. Ang nanay ko ay hindi nangako na isasalba niya ang sangkatauhan. At marami po iba na talagang paglapastangan sa ating paniniwala. So makikita niyo, hindi ito yung sinasabi nilang work or art, kundi talagang paninira sa ating simbahan. Kaya ako po ay nagsalita doon at sinabi ko, Mr. Secretary, I'd like you to convey to the President that we who are against this work of art would not want the leadership of the CCP to stay there more than an hour. Sinabi ko sa kanila. At mabuti na lang, siguro kahit paano nakarating, nagsalita si Congressman Bagatsing, nagsalita yung marami, sa Senado, nagsalita din, marami doon. Mabuti na lang, at ngayon, nagsisimulang nagre-resign na yung mga ibang tao doon sa CCP. Pero sa akin palagay, ay kulang pa yan. Monday yata, magkakaroon naman ng parang rally, baka pwede po kayo sumama kayo, magsalita lang kayo bilang pagsuporta para hindi lang yung si Flores ang mag-resign, kundi yung pinaka-liderato mismo ng CCP na ginamit ang public funds para magpalabas itong napakalaswa at napaka-insulto sa ating reliyon na work of art. Sana po ay magkaisa tayo dyan sapagkat yan ay naayon sa inyong mandato. Defense of the Church, onward Christian soldiers. So, yun lang po ang aking mensahe sa inyo bilang inyong congressman na ngayon ay napapalaban gusto sa dalawang bagay nito, yung RH at ito sa CCP, Cultural Center of the Philippines. Sana po ay magkatulungan tayo dito. Mr. Faithful Navigator, muli, congratulations sa inyo at congratulations din sa medalya na kulay violet. Salamat po!